Gusto mo yung beach pero naka-jacket tayo, no? Ganun lang yung mga pangarap ko sa buhay. Ano kayo masarap kainin ngayon? Nalulungkot ako kasi parang feeling ko mamimiss ko yung kalma ng Sydney. Nakita tayo dito, Pilipina. Anong name mo? Paul? Sir Paul. Tom yum na medyo creamy. Ganun yung atake niya. Hi guys! Before lang tayo mag-start ng video, I just have a small favor to ask. So isa tayo sa mga napili na mag-represent sa Japan for the Klook Creatorverse. So if you all want to vote for me as your favorite meal creator, sobrang ma-appreciate ko talaga kung feeling nyo yung content ko naka-help sa inyo, naka-entertain, naka-inform, naka-inspire sa inyo. I hope na you support me. Medyo mahirap kasi syempre 110 content creators from all over the world, tapos from 16 different countries. Yung iba talaga like millions of followers, pero we can give it a try pa rin naman. Naniniwala ako sa inyo. Wag na naman tayo mag-expect ng sobra, pero let's fight guys. If you think na deserve ko, please do vote for me. Ilalagay ko yung link dyan sa description box or sa comment section. And yeah, go Team Philippines! So voting is only from August 8 to August 15. So 1 week lang yung voting period. I hope meron kayong kahit mga 1 minute of your time. Mabilis lang naman. But thank you guys! Hi guys! Welcome back to my channel. So today we are still here in Sydney, Australia. Sydney, Australia guys. It's our last full day na dito sa Sydney because tomorrow we are going to another city here in Australia. Medyo ano nga ako, nasasad kasi hindi pa ako nakakapag-Taronga Zoo kasi nga ang maulan kasi kahapon. Sabi ko mag-extend ba ako ng 1 day para bukas makapag-Taronga Zoo ako. I'm not really sure. Pinag-isipan ko pa guys. Pero sige, today we are going to another famous beach here in Sydney. It's called Manly Beach. Actually, pwede siyang lakarin kasi nandito ako sa may CBD area. Kung nakikita nyo. And Central Business District. Merong tram. Tapos I'm staying at a hostel called The Pod Sydney. Highly recommend this hotel. It's called The Pod Sydney guys. And then malapit lang siya sa World Square, itong famous na mall, the Ibis World Square. Maganda yung location. Of course, you can always book your hotels. Ay, sorry. Nag-green na. Dito tayo kasi maingay. You can always book your hotels on Klook and you can use my discount code Marvin sa Mako Klook to get 5% discount. Pupunta tayo sa Manly Beach. So from this area sa CBD, actually, pakita ko sa inyo. This is the Central Business District. Meron kasing tram station dyan, no? Chinatown. Chinatown tram station. Yung next na station, Town Hall. Actually, walking distance lang yung mga stations dito. Ito yung World Square. That's my hotel. Adyan lang sa kanto. Kaso, pwede sanang lakarin kasi sa Circular Quay, dun sa may Sydney Opera, yung sa may doon, sa may Harbour Bridge, lagi ko lang siyang nilalakad. Kasi last day na natin, di pa ako nagtatram. So sabi ko, okay, this time, mag-tram na lang tayo para ma-experience din natin yung tram nila. Sakto kasi mayroon lang station dito, Chinatown. So sasakay tayo ng Chinatown, tapos pupunta tayo sa Circular Quay. Tara! Feeling ko pwede rin yung debit card dito. Let's go, Sydney! Last day in Sydney! Mamimiss ko tong area na to. Favorite ko maglakad-lakad lang dito eh. Kahit gabi nga wala akong ginagawa, naglalakad-lakad lang ako dito, ang sarap. Ito na may nakastop dito na train. I'm not sure kung pwede itong CBD. Wait lang guys, sumakay ako, hindi pa ako next stop is Town Hall, followed by QVB, Wynyard, then all stops to Circular Quay. Hindi ko alam kung saan ako magtatap. Hala! Sa labas yata ng train station yung pagtatap. Sumakay ako sa loob, hindi pa ako nagtatap. Sorry. Guys, wag nyo itong gagayahin. Nagkamali lang ako, like, alam ni Lord na ang puso ko, ang intention ko, hindi mangdaya. Like, nakalimutan ko lang talaga mag-tap. Wait lang, magta-tap on lang ako. Sa next station na lang ako magta-tap on sa town hall. One station lang naman yung hindi ko binayaran. Feeling ko naman same lang yung bayad. Sorry. Wait lang guys. Ala, umuulan. Oh my gosh. Ano ba yan? Biglang umulan. Hindi tayo pinagbibigyan ng Sydney. Kahapon maulan na naman ngayon. Kanina okay yung weather, sumakay lang ako ng few minutes. Kita nyo ba? Hindi nyo kita dyan eh. Pero malakas yung ulan, no?
Guys, sorry. Wag yung gagayahin yung ginawa ko. Nagkamali lang talaga ako. Wag niyo muna kayong papasok. Ang pagtatap pala is nasa labas ng train station. Nagmamadali kasi ako kanina pumasok ako. Andito pala magtatap ka muna dito sa parang labas. Ayun, marami naman mga terminals diyan. Bawat poste may pwede kang pagtapan. So ang ginawa ko, lumabas muna ako ng isang station para mag-tap. Tapos sasakay ulit ako. Kasi may nabasa ko doon, 400 Australian dollar yung fine if mahuli ka na nanloloko. Pero Lord, I'm so sorry. Hindi talaga yung intention ko naman loko. Ano lang talaga ako. Hindi ko lang alam. Sorry. But ignorance excuses no one. Ano nga ba yun? Ignorance does not excuse you from the law. Parang ganun. Hindi ko alam. Magtatap ako guys ha. Top success. Nababasa niyo ba yun? Ay, nawala. Sabi din yung honesty system dito sa pagtatap ng tram nila, no? Kumbaga, very lean, maluwag sila. Like, pwede ka lang mag-tap, sumakay anytime you want. Wala ng mga guards. Pero, ang taas din ng penalty. No? So, parang yung mga tao, mapo-force ka talaga na to follow the law or the rule. Kasi ang taas ng penalty, $400. Kesa mag-tap ka na lang, magkano lang babayaran mo, di ba? But, sorry. Nakondensya ako sa ginawa. Guys, ito yung second station after Chinatown Town Hall. Lagi ko rin itong nadadaanan pag naglalakad ako. Super walking distance lang naman lahat ng to actually. Town Hall hanggang sa Circular Quay, Sydney Opera na hanggang doon. Convenient ng transportation system nila no. From here, alam mo yun, yung sa kalsada maglalakad ka lang. Tapos ito na yung platform. Andito na yung platform, wala nang mga checking of bags, wala nang mga security guards. No? Merong train sa kabila pero papuntang Central naman yan sa kabila. Central Station doon. Dito. Circular Quay doon. Papunta tayo doon. 400 AUD, 15,000 pesos yung penalty nyo if ever. Ayan, sasakay ulit ako. Let's go! Okay guys, nakarating na tayo sa Circular Quay Station. Ito rin yung pinaka-final stop ng tram. So, kung for example, nalimutan nyo, hindi naman kayo maliligaw kasi siya yung pinaka-last. If pupunta kayo sa Sydney Opera, dito rin yung baba nyo, Circular Quay, ano pa ba? Yung mga Harbour Bridge, dito rin yata, no? Circular Quay. Pero kung sa Darling Harbour naman kayo, doon sa kabila, yung may nag-a-announce naman na this station will take you to Darling Harbour, ganun. Darling Harbour. And then, ako kasi lagi lang ako naglalakad. Lagi lang ako kasi actually yung tram na yan isang buong isang buong street lang, so nilalakad ko lang naman yan kasi masarap naman maglakad pag malamig. Pero kung pagod kayo, yan magandang option din yung tram. Wait lang, hindi ako nag-tap off. God, ito na naman ako. Buti nandito pa ako sa station. Don't forget to tap out. Nalilimutan ko kasi yung tap out nila is nasa labas, hindi sa mismong train. Sanay kasi tayo sa Asia, di ba, pag papasok ng bus or train tsaka ka magagano. Dito pala is kailangan ko mag-tap out. Okay. Ayan, success. Makapag-log off tayo. Kasi kung hindi ka magla-log off, yung maximum fare yata yung ma-charge sa'yo. So yung parang from pinaka dulo to dulo yung ma-charge sa'yo. So don't forget to tap off. Chinek ko na agad sa BDO kung magkano na bawas sa akin. 38.37. Parang laging ganun lang, no? Pati yung hindi yung tram, yung train, di ba nag-train din tayo yung double decker na train nila. 38, 37, ganun lang lagi yung nababawas. Tapos ngayon naman, nag-tram tayo, 38 lang. Mura lang, no? Mura lang yung tram tsaka train nila. Mas mahal pa yung mga bus. And so pagkababa nyo ng Circular Quay, ito na agad, kumain tayo dyan yung first night ba natin, second night na sa Hungry Jack's. Tapos ito, meron dito parang wharf. Parang sakayan ng mga ferry. So ginagamit ko si City Mapper. So ayan, si City Mapper kanina sabi niya from Chinatown sakay tayo to Circular Quay ng tram. Sa pagbaba natin ng Circular Quay, sabi niya wharf number 3 daw. Okay. So every 15 minutes, no? Ayan, every 15 minutes merong biyahe papuntang Manly Beach. So, 22, tama ba? 22 minutes yung biyahe. Madali lang, kasi paglabas nyo ng MRT or ng tram, ayan o, may mga kasulat, wharf number 4. Hanapin lang natin yung wharf number 3. Andun yung 5, okay, so dito yung 3. Okay, yan lang, wharf number 3. Saktong sakto.
Tapos kung lalakarin nyo pa yan, papunta doon, andun na yung Sydney Opera, somewhere here. Meron dito mga tour tickets, ganun. Pero ito yata yung parang may mga gagawin kayong activities. Pero like me na DIY lang, pwede kayang card lang. Sige, check ko kung pwedeng card guys. Magbi-video lang ulit. Pwede na naman ang card guys. So pang 7th day ko na dito sa Australia, hindi pa ako gumagamit ng cash. Lahat ng gagawin mo dito pwedeng debit card, pwedeng savings account ang gamit ko guys, pwedeng credit card, pwedeng GCash, Visa card. Ito na yung ferry. So pipila lang tayo dito. Ayan. Ayan guys, sakay na tayo dito sa walang umuupo dito sa may first floor. Lahat gusto doon sa taas. So syempre sa taas din tayo. Yun know, ang ganda ng mga upuan guys. So. Doon tayo sa labas para mas mahangin. Labas tayo. Tara, labas tayo, girl. Hi guys, finally here. Kasi bakit sila ano? Kasi baliktad. Saan kaya yung front nito? Ayun yung Sydney Opera guys. So, kita nyo ba? Yung medyo maliit lang nakita dito. Ito. Yung konting side nakita yun yung Sydney Opera. Ang dami ng tao guys. Yun pala yung Harbour Bridge guys. So, nandyan tayo ng isang araw. Wala, parang umuulan. Umaambon guys. Mabalik sila sa loob. Kasi maambon. Balik mo ba ako? Pag lumakas na lang ng sobra yung ulan, babalik tayo sa loob. Yung may silong. Guys, alis na tayo. Yan na, Sydney Opera. Ayan. Yes, pwede kayo tumambay sa parang gilid, ganun. So maganda siya, very scenic yung mga views, no? Grabe, dito na tayo sa Australia. Napapanood ko lang ito dati sa mga ibang vloggers or alam, maanon. Yes. Wow. Okay guys, nakarating na tayo sa Manly Beach Station, no? So parang isang stop lang from Circular Quay na wharf yung sa ferry. One stop and then Manly Beach na. Mga 20 minutes yung biyahe siguro. Nakita ko dito guys, wharf 1, ferry to Circular Quay. So dito lang din tayo babalik mamaya pag uuwi tayo. Okay. May mga bus din pala dito. Fast ferry and cruises. Oh, dito pa lang sa station pwede na tayong kumain. Sakto hindi pa tayo kumakain. Max Brenner. Gelatissimo. Akala ko guys, ang Manly Beach, parang beach lang siya. Parang sabay Bondi Beach na although may city din naman sa Bondi, pero ina-expect ko like parang beach lang talaga siya. Ano pala siya, parang town. Yan o. Town. Tapos sumusunod lang ako kung saan naglalakad yung mga tao. Lahat sila papunta dito. So maybe ayun yung way po. Ay my gosh, may mga nakahubad pala dito for today's video. Grabe naman yung katawan ni Kuya. Yung mga nakatopless, ang lamig-lamig. Yung ibang tignan yung naka-jacket, diba? Kasi malamig. Paano nila kinakaya yung ano, yung lamig ng panahon. Ang ganda ng vibe ng Manly Beach, no? It's like a beach town. Tobacco station. Lucky ba? May co-working. May mga nagtatrabaho pala dito. May co-working space kung gusto niyo mag-work from Manly Beach. Dali niyo yung work niyo dito. Cute shops.
Ito, meron sila mga pang jacket oh. $40, $20. Parang maganda din, no? Na may mga $20. Parang ano, thrift shop ba yan? Baka okay, no? $20 jackets. Merong Kohl's local. Siguro parang mas maliit na version ng Kohl's, no? Yung ating pinag-groceryhan doon sa may CBD area. Alam, ang cute ng vibe ng Manly Beach. Gusto ko ang Manly Beach. Parang beach town nga siya, no? Ang aliwalas dito. Ang ganda. Mas mura yung fish and chips nila. Fish and chips nila dito, 14 lang, oh. Tapos merong 10 calamari. 10 lang, oh. So mamaya pwede tayong kumain dyan. Or dito na kaya tayo kumain. Baka mas mahal na pag mas malapit na tayo sa beach, eh. Pero pansin ko, lagi na lang tayo fish and chips dito sa Sydney. Yun lang ba yung alam nyong kainan? May mga nag-recommend na pumunta daw ako sa mga pub para kumain ng mga steak, ganyan. Hindi ko pa natatry. Mamayang gabi mag-pub ba tayo? Pero hindi rin kasi ako pwedeng kumain ng sobrang daming steak. You know what? Got to believe in magic is waving. Got to believe, ban me. Vietnam. Ay, gusto ko yung vibe dito sa Manly Beach, oh. Nagugustuhan ko siya. Maganda rin yung Bondi Beach, ha. Don't get me wrong. Maganda yung Bondi Beach. Maganda mag-swimming, surfing. Kaso, sa personality ko, wala naman akong balak na mag-swimming ngayon. Especially na winter, di ba? Gusto ko lang magpunta sa beach. Pero hindi naman ako mag-swimming kasi nga winter. Dito kasi sa Manly Beach, meron kang area na maglakad-lakad ng parang... Or hindi ko lang na-explore yung Bondi masyado. Pero parang gusto ko yung vibe dito sa Manly, eh. Ah, ito yung Anita Gelato. Yung trinay namin ni Miss Giselle nung last time. Sikat nga siya, mahaba nga yung pila. Oh, mahaba yung pila dito. May mga crepes. Decathlon. The Ivanhoe Hotel. Parang ang ano nito, parang hostel to. No, para mga younger crowd. Decathlon. May Chemist Warehouse din dito. Check na natin yung Chemist Warehouse kung mura talaga yung mga pabango nila. Di ba ang mura ng pabango dun sa may CBD? Hindi ko mga kilala yung mga brand, eh. Daisy Love. Ito, Guess. 39, 59, AUD, Power. Hindi ko alam yung mga brands, guys. Ito YSL pala. Opium. Yo, parang sikat din to, Opium na YSL. Aqua di Gio. Try ulit natin pumasok dito. Mura talaga ng mga perfume nila. No? Ito Cocho. 89. 69. Yan, ang daming options ng perfume. D&G. Versace. Oh. Eros. Parang mabango rin yan. Naririnig ko rin yan. Eros. 69. Yung 100 ml. Pag EDP yata 99. EDP kasi mas tumatagal yung amoy, eh. Guess. Okay. Cetaphil. Dami lang din ditong mga skincare products. Mura mga pabango, Chemist Warehouse. Pero hindi mo na kabibili ng pabango. Kakabili ko lang ng mga pabango sa Hong Kong, diba? Tapos may nagbigay pa sa akin ng bagong pabango. May Dior ulit tayo. So, thank you, Miss Giselle. Pero kung magpupunta kayo sa Australia, guys, mamura din pala yung mga pabango nila dito. Ayan, marami lang mga cafes, shops. May nagbe-perform na bagets, oh. Love with cookies. Ang dami rin palang kainan dito, no? Tsaka sa Sydney, particularly, guys, na dito sa Australia, sobrang dali ng transportation. Parang hindi ako nahihirapan sa transpo dito. Madali rin siyang intindihin. City Mapper yung ginagamit ko. Pwede naman kayo mag-Google Maps, pero parang feeling ko, mas gusto ko si City Mapper kasi mas okay. Mas gusto ko yung recommendations niya. So you might also consider City Mapper.
Ang dali. Hindi ka na kailangan bumili ng mga card ng train. Like Visa or Mastercard lang. Basta madali. Sobrang convenient for me. Isa sa mga favorite ko ng Australia when it comes to transportation. Parang convenient din niya. No? Switzerland yung parang pinaka-favorite ko. Parang yung Australia medyo umaano siya, pumapantay. Ayan. Tapos parang meron din dito silang mga boutique shops. So, tingin-tingin kayo ng mga cute-cute na mga accessories, stones. Ayan, mga damit-damit lang kung masipag kayo magkalikot-kalikot na mga damit. Ang ganda, parang weekend market vibe din siya, no? Gusto ko na ito yung Manly Beach. Yun na yung beach. Ayan. Doon na yung beach area. May Starbucks. Tignan nyo. Starbucks. Cute. Ito na, guys. Lalapit na tayo sa Manly Beach. Mas matao yata dito kasi sa Bondi, no? Or weekend din kasi ngayon, Sunday kasi ngayon, so baka possibly. Pwede kayong maglagay-lagay ng mga mats, tapos picnic kayo. Daming mga kalapati sa beach, tignan nyo. No? Ganun. Ang chill. Yan, no? So long stretch of beach din siya. Ito din yung alon. May mga nagsusurf din sa area na yun, no? Tsaka ang daming kalapati. Ba't ganun? So guys, lakad tayo doon sa may beach area. Parang mapino din yung buhangin. Check nga natin. Ayan. Mapino rin. Medyo mas goldish. Goldish yung kulay niya kasi sa Bondi. Pero parehas mapino no? Or mas mapino sa Bondi. Parang almost same lang Ang kinaibahan lang dito, ang daming kalapati. Ang cute. Parang gusto ko tuloy bumili ng pagkain tapos magpipiknik-piknik din ako. Kaso wala akong panglatag sa lupa. Dapat pala nagdala tayo. Pag magpunta kayo dito, dala kayo ng panlatag, guys. Ang sarap na magpiknik dyan. Yes, Manly Beach. Tadaan! Daming lumilipad na kalapati, no? Ganun. Surf din dito. Ayan sila, kuya. Gusto nyo mag-surf. Meron naman dito, naglalaro sila ng mga parang, ano nga ba ito? Sipak takraw. Yan. Ang daming kalapati, guys, no? Nakikihalubilo lang sila sa mga tao. Gusto mo yung beach pero naka-jacket tayo, no? Naka-jacket din naman yung mga tao, Nakatambo sila sa lupa tapos naka-jacket. Ganyan yung feeling kapag mag-winter kayo tapos nasa beach. Maganda yung vibe, masarap maglakad-lakad pero naka-jacket. May mga naliligo, di ko alam kung paano nila nakakaya. Di ba ang lamig-lamig niya? Baka sanay na sila yung mga lokal dito or mga taga-Australia. Baka sanay na silang naliligo ng ganito kalamig. Pero ako hindi ko ma-imagine yung sarili ko na maligo ng ganyang kalamig. Parang yung ice bath challenge. Tapos ang hangin pa. Hindi nga ako naliligo, nilalamig na ako ngayon. Pero naligo ako ng umaga. Baka i-judge niyo ako. Siguro mas na-enjoy ko yung Manly Beach kasi hindi siya mainit. Na nagpunta kasi tayo sa Bondi, tirik na tirik yung araw, no? Kaya sabi ko ayoko magmadali magpunta sa Manly kasi baka mainit pa pag maaga ako. Kala ko. Ayan. Ngayon mas na-enjoy ko maglakad-lakad, Walang araw. May mga nagsisurfing dito. Mga teacher ba yan sila? Guys, kung kayo naman mahilig kayo mag-volleyball, meron din sila dito mga volleyball courts. Ayan, no? Marami yan. So, pili lang kayo ng court nyo. I think libre lang siya, no? Parang mukha lamang libre lang. So, laro-laro kayo dito, Beach volleyball. Ang sarap niyan. Kung marunong lang ako. Sasabihin ko sana kung meron lang ako mga friends na kasama. Kahit naman yung mga friends ako kasama, hindi naman ako magaling. Kung marunong lang ako maglaro. Marunong naman ako, hindi ako magaling. Yan, Dito naman, guys, iba yung trip nila. Yung pinanggagamit nung mga yung mga tao na to. Tignan mo.
Oh, pinapaan nila no. Pagod na siguro sila sa kamay. Sabi nila, lagyan natin ng trail. Gawin natin paa. O ulo. Pwede rin palang ulo. Nakakaingit yung pagiging active nila sa buhay. Samantalang ako, ang iniisip ko ngayon, ano kaya kakainin ko? Ganun lang yung mga pangarap ko sa buhay. Ano kayo masarap kainin ngayon? Fish and chips na naman ba? Samantalang sila, active na active yung buhay, no? Sport, di ba? Nagda-jogging. Samantalang ako, ano lang, wala lang, ganda-ganda lang. As a Disney princess lang yung atake natin. Parang, okay, we're here at Manly Beach. Ano kayang kakainin ko ngayon? Tamad. Uy, nag-20k steps naman ako. Alam ko hindi siya ganun ka nakakapag-burn ng so much calories. But at least, may ginagawa ako kahit pa paano. Kagabi guys, meron akong nakilala. Ano siya, parang Chinese siya, pero sa Australia na siya lumaki. Yung Asian looking, pero yung English niya yung parang pang Australia. Sabi niya sa akin, are you Philo? Philo yung tawag nila sa, sabi niya, are you Philo? Sabi ko, no, I'm blanket. Yung tawag nila sa Pilipino is Philo, no? Philo, Filipino, Philo. Are you Philo? No, because I love my fellow citizen. Wala. Cutie pa naman yung nagsabi sa akin ng, are you a Philo? Dapat pala sinabi ko, yes, I'm a Philo. You can hug me when you sleep. Bumanat. Pero baka hindi niya magets yung humor ko, no? Yung kanal humor ko, kasi baka hindi umabot yung aming telekinesis energy. Hindi kami mag-match yung brain cells namin. Kasi yung aking joke baka pang walay. So sabi niya, what do you mean? I'm a Philo, like Philo, and then you can hug me. Like, are you slow? Are you slow? Because I'm a Philo. Tapos, what if hindi niya pa rin mag-gets, no? Kahit in-explain ko na, bro, sorry, I don't really get what you mean. Okay, let me explain. So, Philo, do you know the different types of home appliances? There is Philo, there is like bedsheet, towel, and blanket, like aparador, like that, you know. If you don't get it, na kapag Australia ka na English spokening ka na, my joke is still not, you still nahirapan ako lang. You still don't get my joke? Oh my gosh. What on earth? Wow, what on earth? Abot na ako dito sa pinakadulo ng Manly Beach. So nilakad ko yung buong stretch ng beach na yan hanggang doon sa paliko. Kasi sabi ko, kailangan ko muna maka 5,000 steps bago ako kumain. Yun yung aking ang tawag doon, condition. Yung akong condition. Hindi pa ako naka 5. Nilakad ko ng isang buong ganun, hindi pa yun 5k steps, no? 4k steps pa lang. Sakto, babalik tayo. Pagbalik natin doon, maghanap tayo ng makakainan. Deserve na natin kumain after nito. Ito naman ang mga bahay na to guys, no? Nasa sa beachfront houses, tignan nyo. Or hotel ba yan? Parang bahay no? Baka hotel o kasi maraming floors Kung gusto nyo dyan kayo magstay. Tapos ito na mismo, Manly Beach na yung sa harap nyo. Maraming ang mga hotels dito na ito, Manly Pacific. Parang lively yung atmosphere. Siguro to kapag may mga mayaman na kayo, ganun. Yung mga nag-retire na kayo sa buhay, tapos marami na kayong pera, ganyan. Stay na lang kayo sa mga beachfront hotels, no? Soon, magagawa din natin lahat yan. Kailangan lang natin magsumikap. Ngayon, hostel muna. In my kuripot era. So cute. Daming kalapate dito. Ang sarap ng nakain nila. Dito na lang kumain guys sa may sushi hub. Japanese ulit tayo. Lagi na lang tayo nagja-Japanese food. Kasi lagi na lang tayo fish and chips dito sa Australia Kaya naman tayo ng kakaiba. Bumili lang ako ng iba-ibang sushi. Ang bawat isa mga 2.5 to 3 Australian dollar. Depende. So may crab meat, nigiri, salmon. Start tayo sa crab meat. Kapal ng crab. Ang kapal ng crab. Ang sarap. Ito lahat crab lang siya. Ang sarap. Ang crab meat. Next one guys, tamago. Ang kapal din ng tamago. Cheers.
May cheese sa ibabaw. Ang sarap. Ang sarap. Hindi mahulog. Sorry. Next guys, yung salmon naman. Salmon. Ay, shucks. Ang hirap mag-chopsticks. Masira na. Ano mo, ang sarap lahat. Sushi Hub. Yun yung pangalan, Sushi Hub. Ang sarap lahat ng natikman ko ha. Walang tapon. Ito yung final. Parang vegetable. Parang okoy. Guys, bumalik ulit ako sa wharf. Meron naman dito nakasulat, Circular Quay departs in 13 minutes. Chinek ko sa Google, kung anong oras yung last. Sabi mga around 7 daw. I'm not sure kung tama yung pagkakabasa ko, pero mga 7 PM yata yung last na pabalik ng Circular Quay. So, yun. Bear in mind na lang. Kalma naman ng tubig dito. Last night na natin dito sa Sydney. Nalulungkot ako kasi parang feeling ko mamimiss ko yung kalma ng Sydney. Feeling ko nga, sabi ko parang ang dami kong gustong gawin sa Sydney, ang dami kong gustong mga day trips na gawin. Pero nung nandito na ako, parang mas masaya pala pag hindi ka masyadong busy. Alam mo yun? Yung parang tinitake mo talaga yung time na i-appreciate yung lugar, yung kumalma ka lang. Actually, pinaka-favorite kong gawin, maglakad. Sa lahat ng ginawa ko sa Sydney, maglakad-lakad sa CBD, dito sa Sydney, yun yung pinaka-best. No? Especially na hindi mainit. Taronga Zoo talaga. Yung pinsan ko nga sabi niya, magpunta ka doon. Sabi ko, wala talaga, hindi na siya kaya isiksik ng schedule ko. Kasi bukas, kung pupunta pa ako sa umaga, baka naman mangarag ako ng... Kasi ang susunod nating pupuntahan guys is Canberra. So wala masyado nagpupunta sa lugar na yun, no? Canberra. That's the capital of Australia actually. So mga 3 to 4 hours kasi na bus yun from Sydney. So parang hindi na mabibitin na ako pag aalis pa ako sa umaga tsaka pagod na pagod. Balik na lang tayo sa Sydney. At least we have a reason to go back. Diyan na ba yung ano? Guys, nakabalik na tayo dito sa Circular Quay. Ang bilis maggabi, no? Parang kanina lang hapon pa. Tapos nag-ferry lang tayo, biglang madilim na. Pag winter kasi ang bilis talagang gumabi. So ang charge, di ba nag-card lang ako. Ang tap on, papunta doon. Tapos wala nang off sa Manly Beach. Ang pag-off ka pag pabalik ka na. So hindi ka muna matcha-charge sa card. Matcha-charge ka pag bumalik ka na. So ang na-charge sa akin is 614 pesos. Chinek ko na sa BDO. So bali ang one way nasa mga 300 plus, no, mga 306 pesos ang one way. Actually itong Circular Quay, lagi ako naglalakad dito, hindi lang ako nagvo-vlog. Yan, andun na yung Harbour Bridge, Sydney Opera, tapos ito Circular Quay. Kasi nilalakad ko lang kasi yan, tapos doon pabalik na. Maglalakad na ako pa uwi. Na-show ko na naman sa inyo yung tram kanina, no. Gusto ko lang talaga mag-tram kasi para lang ipakita sa inyo how convenient it is and how easy. Pero mas gusto ko talaga naglalakad. So maglalakad ako pa uwi. Lagi ako naglalakad dito parang every night yata. Kasi pag gabi na tapos na ako mag-vlog, in-off ko na yung camera ko. Lakad ako ng lakad dyan dito. Nagugulat ako na, ay, nandito na pala ako sa Sydney Opera. Kasi ang sarap na maglakad-lakad dito eh. And very convenient lang talaga yung card sa mga transportation nila. Ang concern ko lang kung pamilya kayo, for example, 10 kayo, tapos wala kayong Opal card. Parang dapat meron kayong 10 cards. Kasi hindi naman pwedeng isang card, diba? Kasi mag-on ka, tapos hindi ka naman pwede mag-on na naman. Dapat on-off yung tap-on, tap-off. So, I think kung marami kayo sa family, dapat isa-isa kayo ng debit or credit card. Pero kung isa ka lang naman, kahit credit card na lang talaga or debit card. Sobrang convenient na dito. Cashless. Hi guys, may nakita tayo dito, Pilipino. Anong name mo? Paul? Sir Paul. Yeah, ikaw man. Hey. Ayun guys, ang photographer yata Sir Paul, pero camera eh. Hindi naman. Dito na kayo trabaho? Oo. Ah, nice. Sa area lang na to, sa Circular Quay? Hindi, malayo. Malayo? Yung work ko. Ah, okay. 20 minutes away. Okay. Ngayon guys, ang ganda ng mga kuha niya. Photographer nga talaga to si Kuya. Ang ganda. Follow kayo. follow niyo siya. At Paul Tags. Paul. So yun guys, naglalakad-lakad lang ulit tayo dito sa may Harbour Bridge sa baba niya. Meron kasi pala ditong mga kainan during the night. Doon yung The Rocks. Tapos sabi ni Kuya Paul, si Kuya Paul kasama ko,
Pwede pa lang lakarin Circular Quay papuntang Darling Harbor. So, ayun lang dun, no? Di ba nag-Darling Harbor tayo ng isang araw? Yung nag-tour tayo papuntang Blue Mountain. Doon yung parang meet-up point. So, lakarin mo siya dito. Parang feeling ko lahat ng mga tourist spots dito sa Sydney, walking distance. Ay, syempre yung Blue Mountain tsaka yung mga Bondi Beach. Hindi siya walking distance. Pero yung dito sa city, parang almost lahat, no? Yung mga Luna Park, di lang ako nakapag Luna Park. Ito, lahat walking distance. Tsaka ang sarap lang maglakad-lakad sa Sydney. Yung pinaka na-enjoy ko talaga dito, maglakad lang. Yung guys, nagpa-picture ako kay Kuya Paul. Pero si Kuya Paul nag-offer pero kinapalan ko na yung mukha ko. Nag-yes din ako. Ang ganda ng mga kuha niyang photos. Pero hindi pa siya ganun ka-satisfied. Pero para sa akin, maganda na. Mataas yung standard niya as a photographer. Ang bait ni Sir Paul, nag-photograph siya sa akin. So, last night ko na sa Sydney, nagkaroon patuloy ako ng magagandang picture. Ang ganda ng camera niya kahit gabi na. Ang ganda ng kuha. Thank you, Sir Paul. Guys, umuwi lang ako saglit sa hostel para magpalit lang ng jacket kasi ang lamig tonight. Hindi kaya ng suot ko. Yung suot ko kanina kaya siya pag umaga. Pero pag gabi kasi biglang lumalamig ng hindi na nakakatuwa. So nag-jacket tayo. Tapos last night na natin sa Sydney. Ayoko pang umalis. Mamimiss ko maglakad-lakad dito sa Sydney. So sabi ko, maglalakad-lakad ulit muna tayo dito. Dapat kumain tayo ng something. No, kasi last night, groceries out, fine dining in. Charing. Hindi naman fine dining. Maghanap tayo ng masarap na kakainan. Parang gusto kong balikan yung restaurant na kinainan namin nung nakilala kong friend sa hostel last time. Yung nag-durian bingsu kami. Hindi kasi kami kumain doon ng mga pagkain, yung dessert lang. Pero nakikita ko sa mga katabi ko, parang ang sarap ng kinakain nila. So sabi ko, tara, parang gusto kong bumalik doon. It's called Mango Coco. So sinerge ko, 3-minute walk lang siya. Malapit lang siya dito sa CBD. So doon na lang tayo mag-dinner sa Mango Coco. Ayan guys, dito na yung area ng Mango Loco. Katabi lang pala ng hotel namin. Ito na, lumipat kasi ako ng hostel, diba? So ito yung The Pods. Yan yung Ibis World Square. Andito lang pala siya. Ngayon ko lang na-realize na dito kami nagpunta dati. Sweet, but not as sweet as you. That's so funny. Ay, Mango Coco pala. Sabi ko Mango Loco. Mango Coco guys. May mga dessert. Ay, ang daming tao. Nahiya ako. Parang nahiya ako mag-vlog po maraming tao. Yes, Mango Coco. Nag-Thai food, nag-Japanese food, no? Sa Sydney. Meron naman dito mga steak kung gusto nyo. Yung guys, binigay sila na ganito. So, dito ako mag-order. Mag-order tayo sa QR. Scan lang natin. Ayaw niya mag-scan. Yun. Yes. Yan. Dati nagbingso kami dito yung durian. Masarap din yung durian in fairness. Yung mga bingso nila sa mga 25, no? Toast. Dessert. Wala bang pagkain? Savory. Pad Thai. Pad Thai nila mga 25. So, ganun yung presyo na sa mga 26 AUD, 25, 28. Salad. Mango salmon salad. Parang sarap ito. Ito yung mga menu. Sasarap ng pagkain nila. No? Ayan, Mango Delight, Pandanus, Durian Lava Toast, Tiramisu. Kaso malalaki din yung serving. Magdi-dessert pa ba ako? Nag-order na ako pero sige, sa labas na lang ako magdi-dessert. Itong in-order ko, Tom Yum Prawn Spaghetti. So yun guys, dumating na yung order natin. Tom Yum Spaghetti or Tom Yum Pasta, no? First time ko makakain ng ganito, like Tom Yum na pasta. Tapos kung makikita mo, may mga prawns, tapos may mga eggs, lemon, fish egg ba yan, no? Let's go! So yun guys, ang presyo nito is 26 AUD. So siguro mga 970, 980 pesos. Which is pretty normal here in Australia, in Sydney, no? Parang bawat kain mo mga sa 20 plus AUD. Sige, try na natin. Without the lemon first. Original flavor muna tayo. Although may mga lemon dito, pero let's start with the original one. Tom Yum.
Wow. Oh. Kung ano yung lasa ng tom yum sa Thailand, yun na yun, lagyan mo lang ng cream. Tapos syempre pasta siya. So tom yum na medyo creamy. Ganun yung atake niya. Sige, lagyan natin ng parang prawn. May prawn dito eh. I-sauce natin. Okay. Lagay ko sa pasta. Ang sarap ng tom yum flavor. Yung prawn medyo so-so lang sa akin. I'm not sure kung fresh yun masyado. Pero yung tom yum itself, sobrang may tom yum pasta ba sa Thailand? Hindi pa ako nakatry ng tom yum pasta. Usually naka-soup, di ba dun? Parang may sabaw-sabaw. Pero ito creamy. Wow. Parang tom yum with a twist. I love it. Siguro i-rate ko to ng mga 9 Gusto ko, mga 9.8. I love it. Hindi lang ako makapag-ingay kasi ang dami kong katabi. Nahihiya ako. I love. Sige, lagyan natin ng lemon. Baka may ibang flavor siya. With lemon. Let's try it. Cheers. Cheers ko ba kayo guys? Baka isipin ng katabi ko siya yung chini-cheers ko. Baka pag iganong ko to, tapos i-cheers ako nung nasa harap ko. Cheers. Hindi ko lang inalapit, pero cheers oh. Wow. Masarap nga na may lemon. Parang mas may pinalabas siyang lasa, no? Mas na-highlight niya yung lasa with the lemon. Happy. Kita nyo yung fish egg guys. Nakikita nyo ba dyan? Kasi orange din yung fish egg eh. Ang ganda ng texture pag kinakain mo siya. Tapos medyo may mga pumuputok na eggs. Ang ganda ng texture. Guys, mango coco. Sarap ng nakain ko. Di na ako nag-dessert kasi parang ang lalaki kasi ng serving ng dessert nila. Ganon din yung presyo, mga 25. So mga 900 pesos each din. Dati kasi nag-share lang kami nung nakilala kong friend. Nagbingso kami. Share lang kami sa isang bingso kasi ang laki ng bingso, di ba? So hindi na rin ako nag-dessert. Pero marami silang mga dessert dyan, mga di ko nga alam yung mga itsura, mga magaganda yung presentation. Parang Thai food with a twist. Maraming twist. Meron lang minimum order na $10 per person. So magkano yun? Mga 400 pesos per person. Pero ang marireach nyo naman kasi yung isang order 25. So ayan, I recommend kung mapapadaan kayo, mango coco dito lang sa may CBD area. Mamimiss ko maglakad-lakad dito sa CBD area. Itong parang lagi kong nilalakaran everyday. It's called George Street pala. George Street, dyan din yung tram. Ayun yung tram, yung linya niya. George Street. Ito yung mga The Galleries, no? Yan, The Galleries. Ito pala yung dapat na magsha-shopping ako. Hindi ko na rin nagawa. Kasi naisip ko rin, parang ilang weeks pa ako dito sa Australia. So kung magsha-shopping ako agad, mapupuno na yung luggage ko. Actually, yung luggage ko 21 kilos na siya. Nung papunta nga ako dito, di ba Cebu Pacific yung sinakyan ko, dapat 20 kilos lang. Tapos sabi nung sa check-in counter, sir, next time pwedeng pa-exact na 20 kilos. Kasi parang 21.6 na. Wala pa akong pasalubong. 21.6 na. Buti na lang yung mga Australian airlines like Qantas, yung mga sasakyan natin na next airline, Qantas, 23 kilos. So, within the range pa naman tayo. Pero hindi na ako aabot sa Cebu Pacific na 20 kilos. Baka mag-add na ako ng another 10 kilos. So, ayoko muna mamili ng madami. Tapos nasa Sydney pa lang ako. Aside sa mabigat yung maleta, baka mag-over din ako. So, chill muna tayo. Marami din mga shopping malls dito sa CBD, which I'm gonna miss. Yan o. Dito talaga sa Australia, or dito sa Sydney talaga, parang na-attach ako. Na-attach ako sa kanya kasi parang feeling ko nakapagpahinga ako dito. Alam mo yun? Parang nakapagpahinga ako na may well-deserved rest after the non-stop trips. Parang dito sa Sydney, parang yun yung tinuro niya sa akin. Take it slow. Take it slow. Slow lang talaga ako. Lakad-lakad lang. Yun yung pinaka na-enjoy ko. Ang maglakad sa CBD. Every night, walang palya. Every night, naglalakad ako dito after vlog.
diba, i-off ko na yung camera, tapos maglalakad pa ako dyan, kung saan ako napupunta lang talaga. Tapos yun yung pinaka na-enjoy ko talaga dito, yung maglakad sa CBD area. Last night of walking CBD. Pwede naman tayong bumalik ng other time. May mga nagsasuggest sa akin during Vivid daw. Parang Vivid, parang may mga light show sila dito. Mga May yata yon, end of May. Sabi ko pwede kasi yung visa ko naman is 1 year pa, no? Makakabalik pa tayo dito. But yeah. So yun guys, dumaan pala ako dito sa Darling Haba. Maganda pala siya pag gabi, maraming mga ilaw. Kung may budget kayo, Sofitel. Ayan, may pa-ilaw pala dito during the night. Tapos Hyatt. Ito Hyatt, oh. If budget is not an issue, if money is not an issue, pwede kayo magbisita dito sa Darling. Ay, Ibis Hotel. Ano kaya yan? Ibis Hotel, Darling Haba. Haba Residences. Yun. Tapos minsan, no joke, madaling araw naglalakad ako dito. Kasi nagtatanong naman ako sa mga nakakausap ko kung safe ba dito sa Australia maglakad ng madaling araw. Safe naman. Ang problema lang minsan maraming mga batang nagiinom. Yung mga bagets na Australian. Or kahit hindi Australian, mga Asian. Tapos lagi nagiinom sila ganun. Tapos minsan kakausapin ka nila sa daan. Hindi naman sila nananakit. Pero minsan para makukulit. Parang, hey, how's your night? I'm good, how are you? Ganun lang sila. Tapos minsan kung ano-ano mga nakasulat sa face nila. Alam mo na yung mga bata, like they always want to have fun. So minsan pag napapainom sila, ang kukulit nila, minsan nagtatakbuhan sila dito. Na-experience ko kasi madaling araw nga. Minsan for example, madaling araw hindi pa ako inaantok, sabi ko maglakad-lakad nga ako. Kasi basta safe naman siya, pero ayun lang, kapag we can never can tell kapag nakakainom na yung mga tao. Pero so far naman, mababait naman sila. Makukulit lang yung mga batang Aussies. Ang normal sleeping ko talaga time 12 AM, na yun, maaga na yun. Usually talaga natutulog ako 1 AM, 2 AM sa Philippines. Kaso since ang Australia 2 hours advance siya, no? So ang 2 AM sa Philippines, alas 4 na ng madaling araw dito. So minsan alas 4 na hindi pa ako inaantok, or alam mo yun, alas 3 na hindi pa ako inaantok kasi nga advance kasi dito. So pag mga madaling araw tas hindi talaga ako makatulog, wala naman ako gagawin. Sabi ko, maglakad-lakad na nga lang ako dito, pa ako, madadagdagan pa yung steps ko. Ayan, I'm gonna miss this. Medyo tahimik na ngayon kasi it's 9. 9 pa lang, tahimik na. Ang bilis. Work-life balance, nasa bahay na yung mga tao. Oh my god guys, wait lang, nakita ko yung office ng EY. Ayan o, oh my gosh. EY, ay hindi masyadong kita. So guys, dati kasi nag-work ako sa Ernst & Young, EY, Ernst & Young, which is a multinational global accounting firm, no? Tapos ang main na client ko kasi is Australia. So syempre nag-work ako sa Philippines, pero nakikipag-communicate ako sa EY Sydney, EY Melbourne, EY Brisbane. Tapos parang meron akong project na EY Sydney. Tapos parang naging close ko yung senior manager ng EY Sydney, si Susan. Hi Susan, alam mo naman mapapanood din si Susan. Tapos di ba nag-resign na ako sa work ko noon sa corporate kasi nga magbo-back to office na. Tapos pangarap ko kasi talaga na i-pursue yung pagvo-vlog. Manager ako noon sa EY, pero kasi ang dami ring responsibilities noon. Sabi ko parang hindi ko kaya ipagsabay. Tapos sabi ko magre-resign na ako kasi nga magbo-back to office na. Parang sabi ko mag-freelancer na lang ako. Kasi para pag freelancer ako, madadala ko yung vlog ko kahit saan, di ba? Tapos sabi ni Susan from EY Sydney, yung senior manager, sabi niya na if hindi mag-work, if ever lang, syempre nag-wish pa rin siya ng well sa akin na sana mag-succeed ka, pero if ever hindi mag-work, just let me know kasi EY Sydney is always open for you. Na parang sinasabi niya na kung magre-resign ako sa EY in the Philippines, hindi ko alam kung pwede bang sabihin to, nag-resign na naman ako, pero dati bawal sabihin siya. Bawal yata sabihin yung parang bigla kang pwede ka naman magpaalam sa EY Philippines, pero dapat dumaan sa process. Pero ang sabi kasi ni Susan sa akin na if ever lang hindi mag-work yung aking choice na mag-freelancer, open daw ang EY Sydney for me. Pero sa time na yun, medyo turn talaga ako. Kasi syempre pangarap ko mag-work sa Australia. Kasi nga 10 years ako na, more than 10 years, Australian yung client ko. So,
kumbaga, ang ultimate goal ko, makapagtrabaho, ma-absorb ako sa Australia. So yun nung sinabi ni Susan sa akin na parang ultimate, ni Susan sa akin na open ang EY Sydney, medyo nagda-doubt talaga ako na parang sabi ko, shucks, tama ba tong decision ko? Kasi parang very risky ang i-quit yung aking stable na office job para mag-freelancer, no? Hindi pa ako full-time YouTuber noon, meron pa akong client na iba. But yeah, magaling. Naalala ko lang si Susan nung nakita ko yung building. Hi Susan! Alam ko wala ka dyan kasi alas 9 na ng gabi. Pero grabe. Siguro, kung hindi siguro ako nag-YouTuber, malay mo dito pala yung life ko pala, no? Pero, masaya naman ako sa path na binigay sa akin ng Lord na nakapag-Australia pa rin ako, nakita ko pa rin yung EY, pero not as an accountant, but as a content creator. So, thank you for your plans, Lord. Naiyak ako. Naiyak ako kasi at least nakapunta pa rin ako dito. Nakita ko pa rin yung EY. Hi EY. Na-miss ko pa rin yung company EY. Dito na yung EY Sydney. Di ba? Minsan may mga reroute talaga na ginagawa si Lord sa buhay natin. May mga redirection. Hindi man natin natupad yung pangarap natin na mag-work sa EY Australia. Pero nakita pa rin naman natin yung office at nandito pa rin naman tayo sa Australia. Nagwo-work tayo as a content creator for 1 month. Hindi nyo nakikita kasi maano yung liwanag yung lights. Ganun na lang tayo. Grabe, no? What if kaya, no? What if... Siyempre masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Masaya ako sa career na meron ako ngayon. Pero what if kaya, no, na parang nag-EY Sydney ako? Ano kaya yung life ko dito? Kasi 2023 pa ako nag-quit doon sa corporate, yung sa office job ko. Tapos 2024, yung nag-freelancer na ako, yung meron na akong separate client. Tapos late 2024, yung nag-resign na talaga ako, nag-content creator. So kung 2023, nag-EY Sydney pala ako. So 2 years na ako dapat dito sa Australia. Di may accent na sana ako. Yung parang, hey mate, hi mate, I'm so sorry. But, alam mo yun, ang galing ni Lord. I never expected na makakapunta ako dito. All this time talaga, akala ko makakapag-Australia ako because of my job. Pero hindi ako nakakapag-Australia kasi may iba palang plano si Lord sa akin. Gusto niya pala pag nag-Australia ako, content creator na ako. Hindi na ako accountant. Parang dati sabi ko, ba't parang laging hindi natutuloy yung pag-Australia ko? Yung pala ito yung plans niya for me. Oh, grateful. Grabe si Lord. His plans talaga is always better than ours. And you just really have to trust Him. Thank you so much, Lord, for this. Thank you, Lord, for bringing me here in Sydney and for making me feel more grateful sa kung anong meron ako ngayon. And thank you for allowing me to rest. Grabe, parang I needed this rest. Sobrang fast-paced ng life namin as content creators, no? Ang daming mga travels, minsan bugbugan talaga, but dito talaga sa Sydney nakapag-rest tayo, and thank you, Lord. EY. Ayun lamang guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa Sydney. Siguro isa-summarize ko yung expenses ko sa Sydney. Baka sa next vlog na lang kasi palubat na yung camera ko. Isa-summarize ko lang ngayon kasi naka-card lang naman ako kung magkano yung nagastos ko dito sa Sydney para if ever magsi-Sydney rin kayo, meron kayong estimate or idea kung magkano yung magagastos nyo, like yung gastos nyo per day. Naka-card transactions lang naman ako. Ita-track ko lang ha. Hindi ko pa kasi nasa-summarize. Titignan ko muna yung card ko ha. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa Sydney. I hope next time kayo naman yung makabisita dito. Ako gusto ko yung cold weather, pero okay din naman siguro yung summer or other weathers. Your choice guys. Maraming salamat. I'll see you again on our next city here in Australia. Bye!